Matagal nang may baha, kagigising mo lang ba? Matagal nang may baha, oo, tama ka. Pero, walang solusyon. Sabi nga ng yung presidente, pakinggan mo yung sinabi niya. First time na nangyari rito. 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito eh. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap. Tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Diba? Sa mismong bibig na ni BBM, nanggaling yung sinabi niya. Anong sabi niya? Noong una, wala pa ito. Ngayon lang ito nangyari. Ibig sabihin, nangyari sa panahon niya. Ano ba yung panahon niya? Eh, panahon ng mga magnanakaw. O, ngayon, alam mo na. Yung sinasabi mong matagal nang may baha, tama ka. Noon pa man din ay bumabaha na, pero hindi ganun kalala. Ikaw ba ay gising? Baka ikaw ay tulog o kaya baka ikaw ay bulag. Alam mo, Alex, ganda ng pangalan mo, Alex, sarap mong ibalibag eh. Ganito yan. Oo, ipapaunawa ko sa iyo, no? Yung issue sa flooding, nangyayari yan tuwing umuulan. Pero dapat, nagkaroon ng solusyon. Kasi nga, naalala mo ba yung sinabi ng presidente mo nung suna niya? Ito sinabi niya. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 5,500 plus na flood control ay natapos na. Ipinagmamalaki niya nga eh. Di ka ba nakaintindi? Ipinagmalaki niya. Ngayon, wala pa ring solusyon. Anong solusyon ang ginawa niya? Ito, may naisip na naman siya. Nakita mo yung basura, sabi niya, pwede gawing kuryente. Yung waste na basura dyan ay gagawin niyang kuryente. Andito si Sec Sharon ng Department of Energy dahil pinag-uusapan namin ng mabuti yung waste to energy ng mga plano. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa at we are starting to move forward at mag-auction na raw doon sa kung saan kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dapat kung ako dito sa kung ako nito sa mga naghahakot ng basura, ipunin yung basura, dump truck, dalhin sa Malacanang. Doon itambak. Para ma-realize niya. Di ba? Wala eh. Puro kabangagan eh. Hindi pa nga natapos yung train na pinapagawa, yung train na subway sa ilalim ng lupa. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Patayo po natin ang mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. At palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, alam naman natin na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom. Hindi pa yun natatapos ha. Nangako na naman nung suna niya. Magkakaroon tayo ng rocket dito sa Pilipinas. Ngayon, magkakaroon tayo ng waste energy plant. Kuryente. Ibig sabihin, makakatipid tayo. Tatanggalin ko yung mga system loss. Wala na kayong babayaran. Piso na lang ang terminal fee. Libreng pamasahe. 20 kilo na bigas ay abot kamay na ng mga Pilipino.
Ang dami, no? Ang daming kapalpakan ng presidente mo. Tapos ngayon, tira ka ng tira, ay hindi mo rin alam ang pinagsasabi mo. Di ba? Ikumpara mo nga sa kaysa kay Tatay Digong. Si Tatay Digong, ang ginawa niya, nung panahon niya, pinalinis niya ang Rojas Boulevard, di ba? Nakita mo yung Manila Bay. Pinalagyan ng dolomite. Napakaganda, napakalinis. Ngayon, panahon ni BBM, kita mo yung dagat. Dagat ng basura.